The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. A demoniac who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out, the mute man spoke. The crowds were amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "He drives out demons by the prince of demons." Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Reflecting on the first reading, lalong-lalo na po yung first few lines, basahin ko lang para ma-refresh po tayo. And I quote, "Thus says the Lord, they made kings in Israel, but not by my authority. They established princes, but without my approval." End of quote. Ang reflection ko ho dito sa sinabi sa first reading, hindi tayo pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na walang basbas ng mas nakatataas po sa atin. They made kings without my authority. They made princes without my approval. So ibig sabihin, kailangan muna ng pahintulot o pagbabasbas ng mas nakatataas sa atin. In the context of the first reading, it is the Lord. Kailangan ang Diyos mismo ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan at pahintulot para sila ay humirang ng hari o di kaya ng sino pa mang magiging pinuno ng bayan ng Israel. It is always the Lord. Now, if we apply that in our own context, kahit na sa mga kumpanya, organization, barangay, yung mga miyembro ng mga binanggit ko na organisasyon ay hindi basta-basta makakagawa ng mga bagay-bagay na walang basbas ng mas nakatataas sa kanila. Halimbawa, yung presidente ng kumpanya, halimbawa, yung barangay chairman, ganun din po yan, isama natin sa simbahan. Hindi pwede na yung miyembro ng simbahan, katulad ng miyembro ng pastoral council, basta-basta na lang gagawa ng mga bagay-bagay na walang basbas na mas nakatataas sa kanya. In that case, he may be the parish priest, the rector, or the chaplain. At ganun din naman sa diocese. Hindi pwede yung mga parish priest gumawa na lang ng kung ano-ano mga bagay, lalong-lalo na kung ito may bearing sa buhay ng diocese o archdiocese. The parish priest or the pastor has to seek, first of all, the approval of the bishop or the archbishop. Malinaw ho yan. So, kumbaga, meron tayong chain of command na tinitingnan. Kung sino po yung nakatataas, always, they will either be consulted or the approval of these people should be seek out. Okay? Ngayon po, nung sinabi po ito doon sa first reading, nakita natin na meron mga pang-aabuso sa ganitong sistema o kalakaran. So much so that, halimbawa, sa isang simbahan, kung sakali man meron dyan na mga organization na biglang-bigla na lang magsusulisit in the name of the church, na walang pahintulot ng pastor o di kaya ng rector o di kaya ng chaplain, abay, hindi pwede yung ginagawa nila. Kasi lalabas siya na illicit. At hindi lang siguro illicit, maaring yan ay sabihin pa natin na immoral. Because you might be fooling people in that sense. You make people believe that that is for the church, when in fact, baka yung paggagamitan niya kung ano-ano lang, o kahit nasabihin na natin that is for the church, pero hindi mo alam kung ano bang programa doon sa simbahan. So it makes everything parang questionable, ika nga. And that is, I think, the point of the first reading. Wala kayong paintulot. Hindi nyo naman kinuha yung aking approval o yung authority ko, hindi nyo naman sinik out. Kaya yung ginagawa ninyo, lahat ng yan, walang saysay. At ang matindi pa ho nito, according to the first reading, gumamit ng karangyaan, pera. Yung pong mga nag-appoint ng kings, nag-appoint ng princes, kung sino pa man na officials, ginamit yung kanilang pera. And that makes it more, questionable.
Yung ethics nito, yung morality nito. Kasi parang sa paggamit ng pera, ginamit mo yung element na to para manuhol ka. So, hindi legit. Okay? So, sa ganitong pangyayari, nakita din natin na, abay, reflection ito Itong nangyayari ngayon sa buhay natin, sa mundo natin, dito na lang sa Pilipinas, reflection ito nung sinasabi ng Biblia. Kaya parang ngayon, pinapaywatig sa atin na merong mga tao na gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi pala talaga tama. And yet, ito yung caveat. Hindi nga tama sa mata natin, pero pilit na itinatama ng ilan. Na makikipag-argue para i-justify nila yung kanilang ginawang mali. From the very start, it was totally wrong. And yet, there are people who would want to make us believe that what they're doing is right. At ito nagbibigay sa atin ngayon ng confusion. But I guess right now, the principle is very clear. Naklaro na yan ng first reading. Tama nga naman, hindi lahat ng bagay pwede ka lang makapag-desisyon para sa sarili mo lang. Kinakailangan dito na meron tayong hinihinga ng permiso. Now, at the rate things are going, gawin na lang po natin na kapag gumagawa ka din ng desisyon sa buhay mo, di ba, sinasanggunin mo rin yan sa Diyos. Ako ho, nung ako'y magpapari, sabi ko, Lord, is this really your will? Kung kalooban mo yan, magbigay ka ho ng mga palatandaan na talagang gusto mo na maging pari ako. It is always like that. Kayo din minsan, magpipili ka ng trabaho, mag-abroad ba ako, parang naghihingi ka ng approval galing sa Diyos. So it is how things are being done. And yet, there's no wrong in it, but some other people just simply want to paint a picture na, hindi pwede yan, basta kung anong gusto ko, gagawin ko. They insist on what they want, they insist on what they do. The whole point of the matter is, as far as our relationship with our God, we are always subjected to His will. And ito na ang aking magiging conclusion dito. Sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, we cannot just insist on what we want. Bilang mga Kristiyano, hindi pwede na yung gusto ko lang masusunod. Kung ano makapagpapasaya sa akin, yun lang ang magmamatter para sa akin. But no, in the scheme of things, we should always do things in accord with God's will. Ito ang pinaka-sure na pamamaraan para masabi natin na tayo ay para sa Diyos. At yun din ngayon ang point ng gospel. Gumawa siya ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapatalsik, pagpapalayas ng demonyo. Yun ay galing sa Diyos. Dahil yun ang ginagawa ng Diyos to defeat evil, to drive out demons. So kapag gumagawa ka ng mabuti, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, that is, I think, adhering to what God wants us to do. At yung approval niya, yung authority niya, kitang-kita na sinusunod natin. My dear friends, brothers and sisters, life sometimes can be very, very complicated. But there are also means to make it simple. Nagiging komplikado dahil nagbabanggaan yung gusto natin at gusto ng Diyos. Maaari ba na ibaba natin at isang tabi yung mga gusto lang natin sa buhay? Nang sa gayon, isa lang ang masusunod natin o susundan natin. Walang iba kundi kung anong gusto ng Diyos para sa atin. And that I speak of God's will. I pray today that the will of God may indeed be followed by all of us. Amen.